Ito, pag-usapan po natin, itong si Chis Escudero ay aarestuhin. Kasunod ng ethics complaint na kanyang inihain sa Senado laban kay dating Senate President Chis Escudero, sa Office of the Ombudsman naman tumungo ang private lawyer na si Marvin Aceron para naman magsampa ng criminal complaints laban sa senador. Kaugnay daw ito sa higit 352 million pesos na halaga ng umano'y questionableng transaksyon noong gobernador ng Sorsogon si Escudero taong 2019 hanggang 2022. Isipin mo, 2019 ang sinisilip. Nagkabaha-baha ngayon sa Cebu. Ang sinisilip nila yung nangyari noong 2019 to 2022 na wala namang koneksyon sa nakawang nangyayari ngayon. Alam mo, may nakausap ako kanina, hindi ko na lang babanggitin kung sino siya. Isang kilalang vlogger, taga Cebu. Taga Cebu siya. Tinanong ko, kamusta kayo dyan? Naku, ang dami pa raw may sakit dahil nung baho pa raw doon sa lugar nila, dahil doon sa mga namatay. Yung nangyari daw sa lindol, wala pa daw yun compared doon sa nangyari doon sa baha. Sabi ko, ang sinisisi nila dyan ay ang Duterte administration. Sabi niya, ang tanong ko sa'yo, may baha ba nung panahon dyan, nung panahon ni PRRD? Alam mo sagot, never pang nagkabaha dun sa lugar na yon. Never pa. That was the first time. Doon pa lang, hindi mo kailangan maging abogado. Yung hindi ka lang tanga, alam mo na ang problema natin ngayon, bakit may nalulunod sa baha, ay dahil yung administrasyon ngayon. Yung mga speaker ngayon. Yung presidente ngayon. Yung mga congressman ngayon. Yung mga senador ngayon. Ang problema nandoon. Bakit sinisilip nyo yung 2019 to 2022 at yan ang inireklamo nyo sa ombudsman patungkol kay Chis Escudero? Ang gago rin no? Ang gago. Alam nyo kung bakit? Easy target si Chis Una, sikat na senador. Pangalawa, maraming galit kay Chis dahil ang tingin nila kinampihan si BP Sara. Dahil hindi pinatuloy yung impeachment. Na kung tutuusin, tama ang desisyon dahil unconstitutional yun. Illegal po yung impeachment na yun. Hindi naaayon sa batas. At hindi po ako nagsabi niyan. Supreme Court. So, yung ginawa ni Chis Escudero ay tama lang. Naaayon sa batas. Hindi rin siya nagsabi nun. Supreme Court din nagsabi nun. Pero itong pinakahigit, bakit tinatarget si Chis? Dahil sikat at sikat yung asawa. Tatandaan po natin, dalawa ang taktika ng gobyerno ni Bongbong Marcos para mawala itong usapin patungkol sa mastermind. Dalawa po. Una, diversion. Magandang diversion si Chis. Kasi hindi lang iingay doon sa mahilig sa politika. Iingay ito sa buong Pilipinas dahil yung asawa sikat. Yung asawa maganda. Yung asawa modelo. Yung asawa artista. Diversion. At habang dinadivert mo yan, madidelay. Titinan nyo, di ba? Anong issue niya? 2019 to 2022. Halatang halata, doon pa lang yun ang reklamo. Hindi mo isinama yung 2025. Bakit? Kasi pag pumalag si Chis Escudero patungkol sa 2025, babalik na naman kay Tambi. At for sure, pupunta kay Bongbong Marcos. So anong issue niya? Hanggang 2019. Base raw ito sa 2021 report ng Commission on Audit. Tingnan mo. Sa panahon ni PRRD, yan ang gustong palabasin ito, maman to. Ito inumpisahan kong aralin pagkatapos kong i-file ang ethics case sa Senate. Inaaral mo pa yan, attorney? At napansin ko, parang merong pattern of corruption. Parang. Itong dating gobernador ng Sorsogon.
At nakita ko doon, documented at least 9 cases ang pwedeng i-file kay Senator Escudero nung gobernador siya. O, kita mo, ang issue niya, gobernador siya. Issue. Dati yun. Yun ang gusto niyang palabasin. At inaral niya yan, 9 cases. Tanong ko sa'yo, Brad. Tanong ko na lang sa taong bayan. Kayo, alam nyo naman, di mo naman kailangan maging abogadong magaling. Kung sa tingin ninyo, may maling nangyayari o may lagayang nangyayari o merong manipulasyon na nangyayari o merong diversion na nangyayari. Tanong ko sa inyo, bakit hindi niya rin pinag-aralan yung testimony ni Saldico? Aralin mo. Kasi makikita mo talaga doon, meron talagang insertion ng 100 billion. Doon pa lang, as simple as that eh. Aralin mo na rin. Bakit for a longest time, hindi binaha yung area doon ng Cebu? First time nangyari. Ngayong panahon lang ni Bongbong Marcos. Bakit hindi mo rin aralin? Na yung sinabi ni Gutesa, na ang nagdi-deliver siya ng pera sa bahay ni Romualdez sa Forbes Park. Ang nakita mo yung 2019. Wow. Hindi halata. Hindi halata. Ito mga bata ni Bongbong. Bongbong Marcos, ang dami mo ng Ang dami mong protector, ha? Diba? Nag-aaral ka na lang din. Inaaral mo yung korupsyon na naganap. Bilyon ang naganap ngayon. Brad! Daming nalulunod. Nakita mo yung gobernador si Cheese. Pilipinas. Ang dami ngayong abogadong no? Ang daming abogadong gadon. Ayon kay Aceron, kabilang daw sa mga flinag ng COA ang higit 125 million pesos na overlapping infrastructure 2021. Contracts na imposibleng sabay-sabay na magawa ng pare-parehong contractors na may parehong personnel at 195 million, 5 million, 1 million, 8 million, 15 million, 125 million. Sige, pagpalagay natin. Pagpalagay lang ha. Okay, hindi ko pinagtatanggol to. At hindi ako naniniwala dyan. Okay? Na kasabwat dyan si Cheese. Sigurado ako hindi siya dyan kasabwat. Pero kunwari lang, magkano lang yan? Yung siniwalat ni Saldico, bilyon po ang hinihingi ni Bongbong Marcos. Di umano. Hindi naman tayo sa issue kung totoo o hindi. Di sana inaaral mo din. Yung sinabi ni Gutesa, tinuturo si Tambi. Ang laki nun. Ilang milyon yun. Isang maleta lang kada linggo, 3 times a week nagdi-deliver. Maleta. 48 million isang maleta. Sana nag-deliver kayo dito sa bahay namin kahit kalahating maleta lang. Ang nasilip mo yung 195. Naku. equipment. Hindi Lampas halata. 15 million pesos Hindi na halata. pondo mula sa national government. Kabilang na raw ang 10 million pesos na typhoon relief money na hindi nagalaw sa loob ng 6 na taon. Higit 8 million pesos na janitorial at laundry contracts na suportado umano ng peking mga dokumento. At 1.6 million pesos na tupad disbursements na may depektibo raw ng mga pirma at walang authorizations. Tignan mo to, inaaral niya lang. Hindi niya naman alam yung pera napunta kay Cheese Escudero. Pero yung kay Tambi, ay kay Gutesa at kay Saldico, first hand. Ano ibig sabihin? Hindi chismis. Hindi lang nila inaral. Hindi lang naikwento sa kanila. Hindi lang nila sinilip sa record. Sila mismo nag-deliver. Matindi po yun. Sila mismo. Ito hearsay.
Kasama rin dito ang halos 196 million pesos na property and equipment entries na umano'y ghost at demolished. Sabit sa mga inireklamo ang ilan pang opisyal ng Sorsogon Provincial Government. Paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at ilang probisyon sa Revised Penal Code ang maaaring kaharapin ng respondents. Essentially, ang ginagawa ko lang sa pag-file ng complaint ko, kumuha ko ng ebidensya sa isang ahensya ng gobyerno, yung COA, yun naman ang mandato niya. Inanalyze ko, inaral ko. Pagkaaral ko, isasubmit ko dito sa ombudsman. At sana may mangyari naman, hindi tayo abutin ng siyam-siyam. Hindi ka aabutin ng siyam-siyam, kakampi nyo ombudsman eh. Sino ba naglagay dyan? Hindi nga karapat-dapat yan si Boying na ombudsman di umano eh. Dahil politiko, may kaso pa. Pero naging ombudsman dahil kay Bongbong Marcos. Tatakbo yan. Hindi kayo abutin ng siyam-siyam dyan. Tingnan nyong mabuti. Marami raw maaaresto. Kustahan tayo. Hindi ipaparesto si Tambaluslos. Ang maaaresto pa yung iba. Di dyan pa lang lantarang lokohan na ginagawa ng gobyernong ito. Di dyan pa lang lantarang pura tuta na ang mga nakapaligid kay Bongbong Marcos. Dyan pa lang lantaran na maraming sumisipsip kay Bongbong Marcos. Noong nakaraang buwan, naghain din ng abogado ng ethics complaint laban kay Escudero. Kaugnay sa pagtanggap niya ng campaign donation mula sa government. Ito naman, campaign donation. Sa tingin nyo, hindi kumukuha ng campaign donation si Bongbong Marcos? Do you honestly believe walang campaign donation si Bongbong? Huwag nga tayo maglokohan. Baka nga yung iba. Baka sa tingin ninyo. Walang galaw doon? Baka mamaya gambling lord pa yung nagdo-donate doon. Baka lang. Kayo alam nyo naman siguro. Contractor at kaibigan niyang si Lawrence Lubiano. Hiningi na ng Bilyonaryo News Channel ang panig ni Escudero pero wala pa siyang tugon sa ngayon. Hindi, meron siyang tugon. Hindi niya kailangan tumugon sa bilyonaryo. Tumugon na po siya sa Comelec. Sila ng abogado. Pagka-submit pa lang, hindi nila pinagtagal, sinagot na yun. So, I don't think na required silang sumagot sa bilyonaryo. Kasi nasagot na po yun sa Comelec. Okay? Next po tayo. Ito po, pag-usapan natin itong kanina nagkaroon po ng medyo konting sagutan doon sa panig ng kampo ni Boying at saka ni Marcoleta. Pero naduwag si Boying, naduwag. Ito, i-discuss po natin. Takot siya kay Marcoleta. Kasi ang gusto ng mga niya, bulihan eh. Oo, pero pag ganito na ang labanan, wala, sibak sila kay Marcoleta. Yung isang napanood kanina, yung nagdedepensa naman yung sa budget ng Ombudsman, Sen. Kanina yan, tama. Parang sinasabi nyo na dapat ipaliwanag ng Ombudsman yung Bendalo. Ako, Bendalo. Or kung hindi man niya ipaliwanag, humingi siya ng paumanhin sa publiko. Sen. Yan ang hinihingi sa kanya dahil sabi ko, masyadong malaki ang epektong nangyari dyan sa pagsasabi ng Bendalo. Opo. Kahit kailan sabi ko, hindi mo pwedeng baluktutin ang batas. Kapag ginawa mo yun, babanggayan doon sa core doctrine ng ating legal system. Duralex, sed lex. Yun! Anong ibig sabihin niyan? Duralex, sed lex na Latin na salita. The law is harsh, but it is the law. Sa Tagalog, malupit man ang batas, pero ito ang batas. Kaya hindi po pwedeng bend the law. Ang batas, batas. Kaya itong dalawang pang noontime show na ito, itong si Erwin Tulfo at saka si Boying, mas nakakaya rito si Boying. Abogado ka. Tapos ombudsman ka. Hindi mo alam yung Duralex, sed lex. Kasi sinasabi naman doon, kahit anong mangyari, masakit man yan, malupit man yan, batas yan, wala tayong magagawa. The law may be harsh. So hindi mo pwedeng ipihit yun kahit ano. Babangga yun, di ba? Yes po. O sabi niya, yun po yung figure of speech. Yan kako yung problema natin eh. Gagawa kayo ng isang public statement. Pagkatapos ipakikita pa nyo yung predilection ninyo na parang akala
akala mo totoo eh. Opo. Meron pang ano to eh, hindi ko lang maalala, meron pang ganyan si ano, nasukol din to si Boying. Yan, ganyan din ang sabi niya. Figure of speech. Pag nasusukol to si Boying, figure of speech. Pag alam niya, ay mali, tanga ata ako doon, medyo tanga ako. Isipin mo, ombudsman babaluktutin ng batas. Sometimes we have to bend the law to please the people. Yes, sir. Pagkatapos aamin ka. Ilan ang nailigaw mo doon? Ilan ang naapektuhan doon? Buong akala nila pwedeng baluktutin ang batas. Pwede ba ka kung dito lang aminin mo na nagkamali ka? Gusto ko ikaw ang magsalita. Kaya nga nag-move ako. Sabi ko, Mr. President, kahit sa bahaging ito lang, pwede bang Magsalita. pwede bang isuspend natin ang rules Yung natin? rules na nga po. Para makapagsalita ang ombudsman. Gusto ko mula sa kanyang bibig. Sabihin niya na nagkamali sa anong Yan, alam mo, ito, hindi ko na ipi-play yung, kasi mahaba yung diskusyon. Paulit-ulit si Marcoleta. Ang sumasagot itong si, if I'm not mistaken, pinapakinggan ko kasi kanina, habang pauwi ako nagda-drive, si Gatchalian. No? So, sumasagot to si Marcoleta, pinag-a-apologize niya si Boying. Si Boying ayaw mag-apologize. Ha? Panay ng sagot si Gatchalian. Diyan pa lang makikita mo na, hindi talaga walang humility itong mama na ito. Siguro, nature na ng Rimulya yon. Naalala natin na meron ding binanggit na masama si ano na doon sa mga abangers, no, na sinabi na abangers na walang pasok, maraming na-offend. Pero itong si John Vic hindi nag-apologize. Tapos to si Boying, ayaw rin mag-apologize kahit mali na siya. Pati yung pangingidnap kay PRRD, ayaw din nila mag-apologize. So siguro nature nila, mataas kami. Ombudsman ako, bakit ako mag-apologize? Pero takot naman. Ang sagot si Gatchalian. Sa katunayan, yung dulo nito, pinagtanggol pa siya ni Risa. Hindi na siya pinagsalita. Sabi, nag-uusap tayo patungkol sa budget eh. Yun parang hindi verbatim Ito ang ayusin natin. Hindi yan kay Boying. Diba? So kitang-kita mo yung dilaw talaga, sip-sip na rin sa ombudsman siguro alam naman natin si Risa 'Di ba? May mga kasong pwedeng silipin ng ombudsman 'yan. So kung meron kang opportunity makasipsip, katulad nun may tanim witness siya. Di umano nagbayad siya ng 1 million doon sa mga witnesses. Maraming kasong ganyan si Risa. So may mga issue rin yan sa PhilHealth, di umano. So pag pinitik yan ni Boying, na ombudsman niya, madadali. So nasusukol na si Boying, pero isipin mo, natakot si Boying, hindi siya makasagot dito. Ayan, no? Diba? Iba ang pinapasagot niya. Parang tumago na rin siya kay Risa. Diba? Pinapasagot, hindi na talaga. So hindi na nakasagot. Pag may chance makasipsip kay Boying to si Risa, sipsip na rin siya. No? Para siguro, for the meantime, ligtas siya doon sa kamay ng ombudsman. Figure of speech. Kayo po ang ombudsman. Ipakikita niyo po na ito yung figure of speech. Lalo pong maliligaw ang tao rito. Ang figure of speech kasi, kung saan mo pwedeng ibaling ang pagpapakahulugan yun. Iba-iba meaning. Hindi ganun po Kailangan klaro ang ating policy. Klaro. Maliwanag. Kung may sakit, may sakit. Kung walang sakit, walang sakit. Anong Hindi talaga pwede yung figure of speech. Lalong-lalo na ombudsman ka. Galing pa siyang Secretary of Justice. Hindi rin pwede. Isipin mo, hustisya at bendalo. Kagago nun. tapusan doon? Bumaba lahat ang mga naguluhan. Boss, wag mo na ngayon. Alam mo naman yan. Sinasabi niya, wag muna ngayon. Si Risa yun. Diba? So, well, dito pa lang nakikita natin, maraming takot kay Marcoleta. Dahil dito brains Si Tito ang daming mga binanggit ni Tito, lusot na sana. Kung ang katapat niya si Lito Lapid. Ang alam katapat niya si Marcoleta. Din nagmukhang tanga si Tito Soto. Ganyan Huwag mo na i-push ang... Next po tayo.
Ito, pag-usapan natin, magkakaroon na ng di umano military takeover. Okay? Pero yan sa balita o pag-usapan natin. Sa pool ang bulsa nating lahat at sa pool na sa pool ang ating kabuhayan ng matinding problema ng bansa sa korupsyon. Kabi-kabila na nga ang mga rally hanggang ngayong araw. Sa pagbaha ng mga panawagan kontra korupsyon, lumutang naman ngayon online ang umano'y posibilidad na magkaroon ng caretaker president na suportado raw ng militar. Kabilang sa mga pangalang lumalabas ay ang bilyonaryong negosyanteng si Ramon Ang. Wala po yan sa batas. Remember this Okay? Matagal natin inaantay na ipagtanggol ng sundalo ang konstitusyon. This is against the Constitution. Kung totoo na merong takeover or caretaker na si Ramon Ang. Hindi po yan naaayon sa batas. Nakarating na raw yan kay Ang. At sa kanyang Facebook page, sinabi niyang hindi raw siya papasok. Aasahan namin yan RSA. Sabi mo, let me put things to rest. I am not entering politics. Sana RSA, mayaman ka na. Hindi mo na kailangan magpayaman. So sana, let your yes be yes and let your no be no. Sana magpakalalaki ka at panindigan mo yan. Sana wag kang katulad ng ibang mga politiko na iba sasabihin, iba ang gagawin. So, we don't expect you to enter politics. According to you. Sa politika. Kilala raw siya bilang isang taong tahimik na nagnenegosyo at sumusuporta raw siya sa gobyerno at sa mga komunidad. Mananatili raw siyang ganyan. Alam daw ni Ang na maraming hinaharap ngayon ng bansa. Naiintindihan niya kung bakit gusto agad itong masolusyonan. Pero ang pagsulong ay hindi lang dapat nakadepende sa isang tao. Kailangan daw iisa ng direksyon ng gobyerno, pribadong sektor at ang publiko. Napareact din si Congressman Paulo Duterte tungkol sa pagkakaroon ng umano'y caretaker president. Nakababahala raw ito at labag sa ating konstitusyon. Yes, labag Kung yan. mangyari nga yan, para raw tayong banana republic na pamumunuan ng kung sino ang highest bidder. Yeah, alam mo, yan ang medyo problema dyan, highest bidder. So, ang makikinabang dyan, naalala nyo, dito sa mga kaedad ko, may mga crony noon, nung panahon ng tatay, di ba? Si Marcos Sr. Maraming yumaman nun Maraming doon. No? Sana ito'y hindi maihantulad doon sa naganap doon. Dahil yun 20 years nang nakawan yun. Dami Kung merong mga nakapag-aral ng husto patungkol dyan sa pagiging diktador at nakawan dyan sa gobyerno, alam na alam ng dilaw yan. Sila ang nakakaalam yan. Kaya nga may korupsyon na idinala pa doon. Even yung state tax ni Bongbong Marcos hindi bayad, final and executory. Hindi na natin alam kung ano mangyayari dyan. Di ba? Ang daming ang nakuhang pera na-sequester na pera nila. No? Tapos ngayon, pupunta tayo ulit sa ganitong klase ng na ang mga bilyonaryo ang magmamaniubra ng gobyerno, ang mga politiko nakatingin-tingin lang, ang AFP nakatingin lang. Kung totoo ito, hindi po maganda. Sana po ito hindi talaga maganda. Huwag niyong gagawin yan. Dahil hindi po yan solusyon. Sana po yung mga bilyonaryo dumistansya kayo sa ganitong klase. Huwag kayong matukso sa pagiging gahaman dahil marami na naman kayong pera, so you don't need this. No? Ang nito, bakit kumakalat yung ganitong klaseng balita? Dagdag pa ni Pulong, may natanggap siyang impormasyon na isa pang business tycoon daw ang personal na namressure para mag-resign si dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Ito rin daw ang nagpopondo sa grupo ni AFP Chief of Staff General Romeo Brown. Nako, yan ang mahirap. So ang nag-pressure, di umano, kung susundan natin to sinasabi ni Pulong Duterte, ay kung ito'y totoo, hindi ito maganda. Ang nag-pressure ay business tycoon, umalis si Bersamin. So sa madaling salita, tuta na lang to si Bongbong Marcos. Kung totoo ito pawn na lang siya, pawn. Tau-tauhan.
Ang nagpapatakbo ng gobyerno natin, yung mga business tycoon, yung mga bilyonaryo. Diba? Eh, hindi to talaga maganda. At ang pumupondo sa AFP chief na si Browner, yung grupo ni Browner. Ba? Eh di, kontrolado mo ang executive dahil napatanggal mo si Bersamin at kontrolado mo ang AFP. Dahil ikaw ang pumupunto dyan. This is very, very, very dangerous sa bansang Pilipinas. Lulubog talaga tayo dito. Asahan ninyo, pag lumubog ng tuluyan ang bansang Pilipinas at iilan lang ang mayayaman, yung mga business tycoon, asahan ninyo, totoo tong sinabi ni Pulong. Kasi ganyan na pong pupuntunguhan yan. They will prioritize yung mga business tycoon. Di bali na makawawa yung mga mahihirap. Ha? Sana lang mali si Pulong Duterte. Kasi nakakaawa po tayo. Junior, kung totoo raw ang mga impormasyong ito, sabi ni Pulong, iniimpluwensyahan at minamanipula ng mga makapangyarihang negosyante ang ating gobyerno. Nakabalik na raw ang mga oligarch. Ayon naman sa Armed Forces of the Philippines, hindi sila magpapadala sa mga walang basihang impormasyon. Sa programa naman ng One Balita Pilipinas, nakapanayam ni Frontline Pilipinas anchor Cheryl Cosem, si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Giit ng alkalde na hindi makatutulong sa bansa, lalo na sa ating ekonomiya, ang anumang uri ng kudeta o destabilisasyon. Mr. Ramon Ang is a well-established, di po ako mag-aalangan considering his background. Speculations lang ho yan. At sa ngayon, wala akong nakikitang paraan na magkakaroon ho ng successful na destabilization. I don't think the military will ever be compelled to do something extrajudicial unless there is a compelling reason. Ayun. Hindi natin alam kasi sabi niya hindi gagawin niya ng sundalo, hindi gagawin niya ng AFP. Unless ang problema nandoon sa unless there is a compelling reason. Ano ba yung compelling reason? Kung adik ang presidente, compelling reason ba? Para gumalaw ang AFP? Kayo nagtatanong lang. Kung bilyon-bilyon ang ninanakaw ng speaker, is that a compelling reason? Kung umabot na sa trilyon ang flood control projects, trilyon yun, trilyon. Is that a compelling reason for the AFP to stand for the Constitution? Nagtatanong lang tayo, ha? Kasi yung pagiging adik, pinatunayan mismo yan ng kapatid. So ano ba yung sinasabi ni Magalong na compelling reason? Kung weekly ba nagdi-deliver ng milyon-milyon na pera sa mga bahay ni Tambaloslos at ang mga kontraktor ay pag-aari mismo ng mga congressman, is that a compelling reason for the AFP? Tinatanong ko lang po si Magalong. Ano kaya ang ibig sabihin ng compelling reason para gumalaw yung AFP? Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Next po. Ito po, naalala nyo yung sa simula na pinahulaan ko sa inyo kung ano yung regalo sa akin ni VP Sara, yung number 21. Ito. 2 CDO na corn beef. Classic pa, classic. Ng sweet mo, VP Sara, sweet mo. Hindi mo man lang ginawang Pure Foods o ano pa ba yung mga sikat na corn beef? Di ba? Hindi, pero may ibig sabihin si VP Sara niyan. Ba't hindi man lang Pure Foods? Bakit CDO? Kasi may meaning po yung CDO. Ano sa tingin ninyo? Anong meaning ng CDO para sa kanya? Patama po yan, patama.
No, binabanatan yan si Bongbong Marcos. Ang ibig sabihin niyan, corruption at drug overdose. Yan daw ang magpapabagsak kay Bongbong Marcos. Yang CDO. Corruption at drug overdose. Patay ka dyan, Bongbong Marcos. Pero BP Sara, ba't hindi mo man lang ginawang tatlo para medyo sweet ang dating? Alam mo na, pag tatlo, di ba? O, may meaning. Dalawa lang talaga, pambira to si BP Sara. Hindi. Nagjo-joke lang po tayo. Kahit po wala tayong matanggap kay BP Sara. So we are proud na to serve the country. We are proud to serve the taong bayan. Hindi katulad dun sa kabila. Alam naman natin, sila mismo umaamin, malaking pera na tatanggap nila. Pero, wala naman silang pananindigan. Wala silang karakter. Wala naman silang pinagpapalit nila yung kanilang paninindigan na doon sa kanilang personalidad, yung kanilang sarili sa mali, kapalit ng pera. Dito po, kahit wala, 2 corn beef nga lang. Diba? Bakit po tayo nakakapagbiro ng ganito? Honestly, we are proud. No, we are proud to say na wala po kaming natanggap kay BP Sara kahit 5. Yan, pinakita namin 2 corn beef. Diba? So, tuloy po ang laban. Because what we are fighting for is not BP Sara. What we are fighting for is yung pinaglalaban ni BP Sara. Ako naman, I'm being very honest dito sa channel ko. Ano bang nagustuhan ko sa Duterte? Laban sa droga at laban sa komunista, dyan sa mga NPA na yan. Magpakita ka sa akin kahit dilawan, kahit pulahan, kahit sobrang sip-sip kay Bongbong Marcos, kahit sobrang sip-sip sa mga dilaw. Basta tunay na lalabanan ng droga. Yung tunay galit talaga sa droga. Yung parang laban ni PRRD, malinis ang kalsada dahil laban sa droga at talagang lalabanan ng komunista. Rebelde, NPA. Okay ako dyan. So what we are fighting for is not Duterte. It's the fight of Duterte that we are fighting for. Ayan. So, Merry Christmas sa inyo. Yan lang. Yan ang may balita ko doon. Medyo malaki ang doon. Bigayan doon sa kabila. Inaamin naman ng mga ibang vlogger napanood nyo naman kay Banat Bay, may mga umamin pa rin. Diba? So, okay lang yan. Ngayon po, kanina nabanggit ko sa inyo, ano ba ang plano ni BP Sara? Ano bang napag-usapan na plano ni BP Sara? Bakit pinatawag niya yung mga vloggers, yung mga DDS supporters? Ano ba ang plano ni BP Sara? Anong sabi ni BP Sara? Wala. Wala po. Maliwanag po, wala. Anong ibig sabihin wala siyang pakialam sa taong bayan? Hindi po. Gusto ni BP Sara na kung may mangyayari, organic po. Hindi yung pinagplanuhan namin, hindi yung gagawa kami ng illegal, yung pipilitin namin, maninira kami ng tao, hindi. Kasi kung talagang yaan ay ukol, yaan ay bubukol. Organic. No? So wala tayong kailangan gawin. Celebrate lang. Konting chika-chikahan ng mga DDS vloggers. Yun na yun. So, I'm proud to say that organic at wala pong doon. Sabihin, ay, nako, sasabihin na naman, yan, Banateros, bayad. Naku, nabayaran na naman. Hindi lang po ako nagsasabi nito. Even yung mga DDS vloggers, even yung mga vloggers sa kabila, alam nila walang pera dito sa Duterte. Alam nila yun. Kaya nga yung ibang Duterte vloggers, lumipat doon. Hindi nyo napansin. Yung iba, pero yung mga matitino natira.
Pero syempre, hindi nila sasabihin yun. Pero deep inside them, kung meron kayong ka-close, tanungin nyo sila seryoso. Alam nila walang bigayang nagaganap dito sa Duterte. So, congratulations. Merry Christmas sa iyo, VP Sara. Merry Christmas sa inyong lahat. Kanina po, nagkaroon ng konting meeting po ang DDS. Kasama natin ng mga supporters and syempre yung mga ibang social media vloggers na DDS. Yan, nagkita-kita. Nagkaroon po tayo ng konting pag-uusap. Konti lang naman kay VP Sara. Ayan. So, nakikita nyo po, napakaganda pa rin ni VP Sara, no, walang pinagbago. Parang walang pinagdadaan ng problema. Pero ang tanong dito, para saan yung meeting? Pangalawa, ano ang napag-usapan? At pangatlo, ano ang next move ni VP Sara? Ayan po. Yan po ang mga pag-uusapan natin. Pero abangan nyo po, sa dulo po, isisiwalat natin ano ang next plan ng DDS. Okay? So, wag po kayong aalis. Diyan lang po kayo. Ito po, pakita ko lang po sa inyo. Nagregalo po. May matinding regalo po sa amin si VP Sara. Maraming salamat po. Ito po yun. Ito po yung natanggap nating Christmas gift galing kay VP Sara. Maraming salamat po. Advance to. Okay? Ito po yan. Makikita nyo naman dyan. May libro, may t-shirt, may mug, at merong number 21. Nakikita nyo yan? Yan ang matindi. Okay? Kasi meron po kaming bawat isang regalo. Lahat po hindi nakabalot. Lahat yan kita ng iba. Lahat po yan pare-parehas. Diyan lang po kami nagkaiba-iba. Dito sa regalong nakabalot na yan. At ang sa akin po ay number 21. Okay? So bago po tatanungin ko kayo. Okay? Sa tingin ninyo, ano yung mahiwagang regalo ni VP Sara kay Coach Oli? O yan. Sige, ilagay nyo po sa comment section. Ano sa tingin nyo yan? Yan naman, makikita nyo naman na parang pahabas siya na mas mataas ng konti doon sa tasa. Ayan. So, ano sa tingin ninyo yan? Sige, lagay nyo dyan sa comment section, Ayan. Oo, yan talagang regalo ng Office of the Vice President kay Coach Oli. Okay? Mamaya po, i-reveal po natin kung ano yung regalo sa atin ni VP Sara. Kaya nga po, mas maganda ilagay nyo na ngayon para tingnan natin sa bandang uli kung tumama kayo ng hula. Okay? Sige, next tayo. Simulan na po natin ang ating balita. Ito, good news o bad news? Kayo tingnan natin. Papakasuhan na si Martin Tambalos Los Romualdez ni Bongbong Marcos. Good news, bad news? Pag-usapan natin. Nakasuhan na si Romualdez. Jiggy, kabilang nga doon sa basis of that recommendation, itong mga statements nga ni Orly Guteza. So ngayon sinasabi na dating security consultant ni Congressman o former Congressman Zaldico, noon nga sa pagdinig ng Senado ay sinabi nga niya na nag-deliver umano siya ng maletang kickback money dito nga kay Romualdez. Ayan, so kinasuhan si Romualdez at saka kakasuhan din si Zaldico because of the testimony of Gutesa. Okay, sige. Iisa-isahin natin yan. At maliban nga kay Romualdez, ay pinakakasuhan din po ng DPWH at ng ICI itong si Zaldico. ICI and DPWH ang nagpapakaso, okay? At kabila nga doon nga sa kanilang mga sinabit kanina dito po sa Office of the Ombudsman ay itong higit 100 bilyong pisong halaga ng kontrata from 2016 to 2025 nitong talagang kasama pa. Buwisit! Talagang sinama pa from 2016 to 2025. Kailangan yung paglubog ng adik na si Bongbong Marcos o kung lulubog man ang kanyang
administrasyon. Kailangan idamay pa Duterte, pambira talaga, halatang halata. West at High Tone Construction na pareho pong iniuugnay kay Ko. Narito po ang pahayag ng DPWH at ng ICI. Speaker Martin Romualdez, siya ang naging speaker from 2022 to 2025. Si former Congressman Zaldico ang napili na Committee on Appropriations Chairman. Dun sa relationship na yon, no, nangyari itong mga iba't ibang kontratang ito. Hindi pwedeng maghugas kamay ang mga public officials. Bakit? Walang pumilit sa kanila. Kaya tanggapin nila yung obligasyon. Tanggapin nila na kailangan silang sumunod sa mga batas. Tatandaan nyo po parang lumabas ay napilitan lang po kasuhan si Tambi. Kasi yung unang labas ng investigasyon, walang kaso si Tambi. Before, let me remind you, before INC rally at saka yung rally dyan sa People Power Monument, walang kaso. Hindi kasama sa pinag-uusapan, remember? Si Bongbong Marcos ang sabi nga niya, wala pa siyang nakikita patungkol kay Tambaluslos as of now. Pero napilitan sila kasi sinisilip Hindi po pwedeng si Zaldico lang ang kakasuhan. Dapat kasama si Tambaluslos. Ngayon, no choice sila para lang masabi, may masabi lang na ginagawa ng pamahalaan ng tama ang investigasyon. So kailangan na nilang idamay si Tambiloslos. Bago nga isubmit itong recommendation ng ICI at ng DPWH dito po sa Office of the Ombudsman, ay naglabas nga itong si President Bongbong Marcos na video statement kaugnay po doon sa possibility na makasuhan nga itong kanyang pinsan. Narito po ang pahayag ng Pangulo. Ito ay tungkol sa mga impormasyon ng dating Speaker Martin Romualdez at saka ni Zaldico. Pag nakita lahat ng ebidensya, baka mag-file ng kaso ng plunder o anti-graft. Baka lang for Bongbong Marcos. O indirect bribery. Malakas naman ang loob natin na yung ombudsman, ang ginagawa lamang ay sumusunod sa ebidensya. JC, alam nyo, kung ako tatanungin, palabas lang nila ito. Pautot. Kunwari, pinapasa na sa ombudsman, pero yung ombudsman, hindi yan gagalawin si Tambi. Hindi nila kayang galawin yan. Kasi, pag talagang ginipit to si Tambi, isisiwalat niya to si Bongbong. That's for sure. Kasi hindi naman po pwedeng ang nagmanipulate lang yan. Ang arkitekto lang ng pagnanakaw. Hindi naman pwedeng ang mastermind si Tambi Alam niya ni Bongbong Marcos, yan nga ang sinabi ni Zaldico, di ba? Ang pagkakaiba lang, ayaw nilang tanggapin yung testimony ni Zaldico kasi hindi siya under oath. Ang tinanggap lang nila yung kay Gutesa. Pero remember, yung salaysay ni Gutesa ay sinabi niya nag-deliver din siya sa Malacanang. Hindi lang nga niya naidikit na ang tumanggap noon ay si Bongbong Marcos, pero nag-deliver din siya sa Malacanang. Kaya nga kine-question din na peke daw yung salaysay niya kasi yung notaryo hindi totoo. Pero hindi na kailangan yung notaryo dahil nag-under oath siya. Pinapalusutan ngayon ng issue. Naiintindihan nyo yung connection ng dahil doon, kailangan pauwiin muna dito si Zaldico. So alam naman natin anong mangyayari pag pinauwi dito. So anong sitwasyon meron tayo ngayon? May lalagyan ng warrant of arrest si Zaldico. Pero itagaan nyo sa bato, hindi nila ipa-aresto si Tambi. Kahit nandito, ang sabi ni Tambi, hindi siya aalis ng bansa. Ang sabi niya, nandito lang siya sa NCR. Hindi siya magtatago. Di umano, yan ang sabi ng kampo niya. So in short, haharapin niya dahil malinis ang kanyang konsensya. Pero ang kaya lang ipa-aresto ni Bongbong Marcos ay yung nasa ibang bansa. Pero yung nandito,
Hindi niya kayang ipaaresto yan. Pwede yung mga bubuit. Kaya niyang pilipitin ng leeg eh. Pero si Tambi, ligtas yan. Ha? Protektado ng Malacanang yan. Hindi. Ang takot lang ni Bongbong Marcos dahil magsasalita yan si ano. Kaya malakas din ang loob nitong si Tambaluslos kasi possibly meron na silang agreement ni Bongbong Marcos. And with or without agreement, may hawak siyang alas kay Bongbong Marcos. Kaya hindi niya kakayanin niya. So, etong sinasabi nila na ipapa-aresto, may warrant of arrest, hanggang kay Saldico lang yan. Hindi na po yan naakyat. Yan na po ang pinakamataas niyan si Saldico. Or yung mga senador na kaalyado ng Duterte. Or yung mga senador, kung hindi man directly kaalyado ng mga Duterte, yung mga hindi nila kayang pilipitin ng leeg para maging sunod-sunurang katulad ni Tuta Soto, ni Pinky Lacson, ni Boying Rimulya, at kung sino-sino pang mga tuta niya na katulad nila Claire. Ganun ang kalalabasan niyan. Musunod sa ebidensya. JC, yung ba mga binunyag ni Zaldico nitong mga nakaraang araw ay may bigat o sa rekomendasyong ginawa ng ICI dito sa pagsasampa ng kaso? Jiggy, to recall ay kinonfirm nga ni Zaldico sa kanyang video expose itong mga pahayag ni Orly Guteza. Pero ayon po sa DPWH ay kanila pong hindi isinama doon sa kanilang referral itong mga pahayag ni Zaldico. Dahil ito po ay hindi isinumpaan ng former lawmaker. Kaya po yung DPWH under itong si kalimutan ko yung secretary na yan. Hindi po yan niya tatanggapin talaga yung salaysay ni Saldico dahil itinuturo si Bongbong Marcos. Alam naman natin na nung nagsalita si Amy, dinipensahan na nila yan. Dinipensahan na po na nila si Bongbong Marcos. So alam na natin ang kalakaran nitong DPWH secretary na to. Ito namang ICI, ang bumuo niya ni executive, si Bongbong Marcos din. So hindi rin yan ididiin si BBM. Diba? Kaya nga, sabi, hindi talaga nila yung tatanggapin. Ang gusto nila, ang tingnan nyo, ang litanya ng dilaw, parehas. Ang litanya ng pula, parehas. Pauwiin si Saldico. Alam naman natin pag pinauwi kung ano mangyayari kay Saldico. Diba? Pipilipitin ang leeg niyan. Iibahin niya ng kwento. Kakausapin niyan, lalagyan niya for whatever reason. Basta lang baguhin yung kanyang statement. Kung hindi papatayin. But according to Saldico, papatayin siya. Hirit nila kaya Zaldico umuwi ng Pilipinas. Jiggy. At sa ibang usapin, naglabas na ng guidelines ang ICI sa pagsasapubliko ng mga pagdidig nito. Anong detalye nito? Yes, Jiggy, simula nga next week ay ila-live stream na ng ICI ang mga pagdinig po nito. Ito raw po ay mapapanood sa Facebook at sa YouTube at lahat po ay papalabas maliban na lamang kung hilingin ng resource person na magkaroon ng executive o close. Yan, maganda ito ha. Maganda tong sasabihin nilang ila-live. Maganda basta totoo. At maganda kung ang klase ng pagtatanong ay talagang hinahanap yung mga arkitekto or yung mga mastermind, gaya ng pagtatanong ni Marcoleta. Hindi po natin tinataas dito si Marcoleta, ha? Liliwanagin ko lang sa mga pula at dilaw na nakikinig dito. Hindi po si Marcoleta ang issue dito at hindi po si Pinky Lacson ang issue dito. Ang issue dito, yung klase ng pagtatanong ni Marcoleta at yung klase ng pagtatanong ni Pinky. Sana tong ICI, kung talagang ang ilalabas na ebidensya ay patungo sa presidente, hindi sila pepreno, hindi nila ipagtatanggol, hindi sila magpapakaabogado gaya ni Pinky Lacson. Dapat nasa gitna. Ang problema kasi ng Blue Ribbon Chairman at ang ICI, kung susundan nyo yun, tuwing merong maglalabas ng ebidensya o merong magsasabi na nag-deliver sa Malacanang, baka mag-aabogado.
wag na yan. Kung mag-ila-live nyo at mag-aabogado rin kayo at magtatanga-tangahan kayo, wag na kayo. Buwagin nyo na yung ICI kasi ang importante dito, yung tiwala ng tao mabalik. Kung gagawin nyo lang moro-moro o parang noon time show ni Tito Soto, yung ICI na yan, yung live nyo yan, alisin nyo na yan kasi hindi rin paniniwalaan ng tao. Sana magpakalalaki kayo, manindigan kayo na pag sinabi nyo kung saan kayo dadali ng ebidensya, doon kayo pupunta. Hindi kayo pepreno. Kung ano yung sinabi nyo, yun ang gawin ninyo. Nakikita naman ng taong bayan pag pumupunta na kay Presidente, pumipreno eh. Hindi man ng ICI pero nakikita natin, lumalabas ang mga tagapagtanggol ni Bongbong Marcos. Huwag naman ganon. Huwag nyo naman lokohin ng Pilipino. Ha? So kung ilalive nyo ng maayos. For session, papayagan daw po ito ng komisyon kung impormasyong ilalabas ay may kinalaman sa national security o kung magiging banta po ito sa buhay ng isang individual. Next po natin. Jiggy, balik sa'yo. Eto, break tayong konti. Break lang konti. Daanan lang natin bahagya itong binanggit ni Montulfo patungkol sa mga Duterte. Okay? Gusto kong bigyan ng komentaryo. Hindi ako PBBM, hindi rin ako Duterte. Kasi si Duterte, kaibigan ko, di ba? Yung old man Duterte, si Digong, kaibigan ko. Hanggang ngayon, I still consider him a friend. Ang hindi ko gusto, yung mga anak niya. Nako, sabihin mo, ang nakita ko yung post ni Doc Lorraine at na-discuss ko rito, siguro napanood nyo yan, no? Pero doon sa mga bago sa channel ko, may nilabas si Doc Lorraine, napatungkol dito kay hindi raw to napagbigyan. Pagka nasa labas ng ibang bansa ay gustong pupuntahan ni PRRD yung kung meron siyang event. So sa madaling salita, para itong si Bongbong Marcos na hindi napagbigyan nung panahon ni PRRD na maging agriculture secretary. Ito naman hindi napagbigyan yung event. Parang si Trillanes din hindi napagbigyan dahil gusto maging vice president ni PRRD. Yung mga hindi napagbigyan, sa totoo may tampo yan. Wag na tayo maglokohan. Kaya naman nagkaganyan-ganyan yan. Ito si Montulfo parang walang kinatandaan. Sa bagay, sa kanilang magkakapatid na Tulfo, ito yung loser eh. Siya pa naman ang pinakamatanda, no? Pambihira. Mga abusado eh. Paano mo alam na abusado? Sige. Oo, di min abusado. Abusado sa... Si Pulong. Di ba? Alam mo naman abusado yan eh. Corruption you mean or ugali? Corruption. Ugali na nanununtok. O yan, tingnan muna natin. Issue niya kay Pulong, nanununtok. Baka naman yung sinuntok niya adik. Baka naman yung sinuntok niya rapist. Diba? So, bakit kung sa tingin mo nananakit si Pulong, ba't hindi kayo magdemanda? Ba't di mo kausapin yung pamilya? Diba? Isumbong mo, Tulfo ka eh. O di itawag mo kay Tulfo, o isumbong mo kay Tulfo. Diba? Ba't hindi nyo banatan? 3 kapatid mo, vlogger eh. Diba? Meron pa silang isumbong. Diba? Kung corrupt, ba't hindi mo ilabas yung ebidensya at idemanda? Kakampi nyo na yung ombudsman. Ito halata, kunwari lang, gusto pa rin si PRRD. Ayaw lang yung mga anak. Kunwari lang ito eh. May topak talaga ito. Pwede mo tutukan mo ng kutsilyo yung si Sara na may kapansanan sa pag-iisip. Nako, sino kaya sa inyo ni BP Sara may kapansanan sa isip? Alam nyo, ilang beses na namin na-meet si BP Sara. Bagamat hindi namin siya nakakasamang matagal, hindi po hindi malabong may tama sa isip. Ito na lang, tingnan ninyong mabuti. Observe nyo yung mga ginagawa ni BP Sara at observe nyo itong ginagawa ni Montulfo. Sino sa tingin ninyo ang may tama sa isip? Hindi, si BP Sara, apakaganda naman nun para may tama sa isip. No? Wala naman sa ganda yung baka sabihin nasa ganda. Hindi, nakikita mo na ibig sabihin nakakapag-ayos pa, maganda ang desisyon sa buhay, maganda ang disposisyon sa buhay, hindi siya parang chismoso dito, di ba? Ito puro chismis lang ang ginawa nito. Kaya nga nabugbog to ni Di ba? Nabugbog to ni Claudine. Baka mamaya mabugbog ka rin ni BP Sara. Nanununtok din yan, sabi mo di ba?
Yun namang isa na maraming tato. Hindi mo malaman dito. Grabing tato. Si Baste. Oo, si Baste. art daw yun eh. Mon, art. Sa atin, hindi ano yun eh. Ako ba? Ito namang isang nakasalamin. Art daw yun eh. Art daw yun eh sa atin eh. Talagang parang finifeed niya si na art yan. Pero sa atin hindi yun eh. Parang finifeed niya si Montulfo na sinasabi ko lang na art yun pero hindi ako pabor. So ano masasabi mo, Tulfo? Parang ganon. Oo. May mag-art na rin ako. Ay, di mag-art ka. Wala naman. Bakit? Ikaw, di kung gusto mo mag-art, di ba't hindi ka mag-tattoo? Di ba? Alam nyo, ito sasabihin ko sa inyo. Wala, ako may tattoo ako eh. Ayan, marami akong tattoo rin. Di ba? Meron din ako dito sa braso. Nakikita nyo naman yung mga pictures ko. Pero, kung ako'y tatanungin, maibabalik ko yung panahon before. Nung ako ay binata pa. Teenager. Hindi ako magpapatato. I learned my lesson. Para sa akin, wala siyang mabuting magagawa para sa akin. No? Pero, hindi naman siguro masama. Okay? Sa akin lang, personal ko yun eh. Na kung maibabalik ko yung panahon, hindi na ako siguradong wala akong tattoo ngayon kung maibabalik ko lang, no? Pero yun, personal, walang connection yun sa politika. Ayaw mo lang talaga ng Duterte. Isipin mo yung mga rason nitong mama na ito. Si BP Sara, may tama sa isip. Totoo ba? Hindi. Alam natin, hindi. Pangalawang problema niya, tattoo. Tawanan pa yung mga kasama niyang mga isa. Hindi ko alam kung mga sip-sip din yung mga yan eh. Art daw yun, art. Di magpapatato. Di, wala nang problema. Bakit di ka magpatato? Wala nang pumipigil sa'yo. Di magpatato ka. Anong issue mo doon? Ayaw mo ang isang tao dahil may tato? Tingnan nyo kung gaano kababaw ang isip nitong mga to. Diba? Ako, ayaw ko nang may tato ako. Pero hindi ko para ayawan ng isang politiko dahil may tato. Sobrang babaw naman ata, no? Di ba? Parang sobrang babaw. Parang, yung sinasabi mo, hindi ba ikaw ang may tama sa isip, hindi si BP Sara? Ngayon, yung problema niya kay Pulong, bakit hindi mo i-demanda? That is criminal kung nanunutok siya, di ba? Threat yan. Hindi mo kasi alam yung konteksto. Yeah. Malay mo siya naman ang tinakot, di natin alam. Ikaw, halimbawa ikaw, binugbog ka lang, nagpabugbog ka lang eh. Di ba?